Masaya at excited si Cassie habang patungo sa condo unit ng kanyang boyfriend na si Mike. May bitbit siya na cake at may nakalagay na happy second anniversary. Hindi siya nag-text sa boyfriend niya dahil gusto niyang sorpresahin ito. Kinuha na niya ang susi niya at binuksan ito. Binigyan naman siya ni Mike ng spare key para sa condo unit nito. Natigilan si Cassie nang makarinig ng mga ungol mula sa loob. Napailing na lang siya dahil baka nanonood lang ng kung anong palabas na malaswa ang lalaki. Ganoon naman talaga ang lalaki at okay lang sa kanya iyon. Bigla nabatigil si Cassie nang marinig niya ang pangalan ng boyfriend niya. Binabanggit ito ng babae na tila nasasarapan sa ginagawa nilang kababalaghan. Kumabog ng mabilis ang puso niya dahil napakapamilyar ng boses ng babae. Napakurap-kurap siya at napapailing. Siguro naman, nagkataon lang na kaboses o kapangalan ng boyfriend niya ang bida sa palabas. Huminga ng malalim si Cassie at ngumiti. "Surprise!" Sigaw ni Cassie at binuksan ng pinto ang kwarto ni Mike. Nabitawan niya ang cake at nalaglag ito sa sahig. Hindi siya nakagalaw at napatingin lang sa dalawa na kaagad nagbihis na kanina lang ay may kababalaghan na ginagawa. Cassie, what are you doing here? Tanong ni Mike at sinusuot ang short nito. Anong ibig sabihin nito, Mike? Bakit ka nakikipag-sex sa kanya? Turo ni Cassie kay Paloma, ang kanyang half-sister na kapatid niya sa ama. Paloma flipped her hair na tila parang walang nangyari at hindi nahihiya sa ginawa nito. "Huwag ka nang magsinungaling sa kanya, Mike. Sabihin mo na ang totoo. Total, nahuli na rin naman tayo." Nagtataka na nakatingin si Cassie kay Paloma. Anong ibig mong sabihin? Napatingin si Cassie kay Mike na napasuklay sa buhok. Mamaya ko pa sana sasabihin sa'yo, pero dahil nandito ka na at nahuli mo na kami, ay makikipaghiwalay na ako sa'yo. Nagulat naman si Cassie. Matagal na kaming may relasyon ni Paloma at kaya lang naman kita tiniis ng 2 taon ay dahil kailangan ko ng suporta mo. Pero ngayon na nakapagtapos na ako at papasok na ako sa kumpanya ng tito ko, ay di na kita kailangan. Tumulo na lang ang mga luha ni Cassie sa kanyang mga narinig. Hindi siya makapaniwala na ginamit lang siya ng lalaki. Hindi na siya nag-aral pa dahil wala silang pera ng ina niya. Naging isang delivery girl siya sa isang fast food chain para suportahan ang ina at ang kanyang sarili. Humihingi din ng pera sa kanya noon si Mike kapag may project o kailangan ito sa eskwela. Hindi naman kasi ganoon kayaman ang pamilya ni na Mike. Dahil nga sa mahal na mahal ni Cassie ang lalaki, ay kumuha pa siya ng mga part-time job para suportahan ang mga pangarap nito. Dahil nangako ito sa kanya na kapag nakapagtapos na ito ng pag-aaral at may trabaho na, ay babawi na ito. Hayop ka! Sinampal ni Cassie ang lalaki at pinaghahampas ang dibdib nito. Ginawa ko sa iyo ang lahat. Tapos ito lang ang igaganti mo sa akin. Hayop ka! Itinulak ng malakas na lalaki si Cassie dahilan para bumagsak siya sa sahig. Huwag ka nang magdrama dyan, Cassie. Napasaya din naman kita habang tayo, diba? Masyado ka lang talagang boring at walang oras sa akin dahil sa trabaho mo. Natawa na lang ng mapakla si Cassie at tumayo. Wala akong oras sa'yo. Wala akong oras sa'yo dahil sa pagtatrabaho ko para mabigay ang mga hinihingi mo. Habang nagpapakahirap ako para sa'yo, ay ito ka at nagsasaya. Lumapit si Paloma kay Mike at hinawakan ang braso nito. Huwag ka nang magdrama, Cassie. Kahit na anong gawin mo, ay ayaw na sa'yo ni Mike. Isa pa, hindi papayag ang mami niya na ang isang katulad mo ang makakatuluyan niya. Napakuyom ang kamao ni Cassie. Isa ka bang malandi? Ngumisi lang ang babae.
Alam mong may girlfriend tayong tao. Nilandi mo pa. Hindi makapaniwala na tinignan ni Paloma si Cassie. Excuse me, my dear sister. Hindi naman ako magtatagumpay sa panlalandi sa boyfriend mo kung hindi siya nagpalandi. Kaya wag lang ako ang sisihin mo. Ginusto rin ni Mike ang kung ano man ang meron kami. Nanginginig ang buong katawan ni Cassie sa sobrang galit. Sasambalin na sana niya ang babae nang pigilan siya ni Mike. Huwag na huwag mong sasaktan si Paloma. Kung ayaw mong masaktan kita. Napatitig si Cassie sa lalaki. Talaga ba, Mike? Mas pipiliin mo siya kaysa sa akin? Nasaktan siya nang makita na hinawakan ni Mike sa bewang si Paloma at mas inilapit pa ito. Si Paloma na ang mahal ko, Cassie. At tama siya. Ngayon na aangat na ako, ay hindi ko na kailangan ng isang katulad mo. Walang nagawa si Cassie kundi ang umiyak habang nakatingin sa dalawang tao na nagtaksil sa kanya. Umalis na lang din siya dahil alam niyang wala na din naman siyang laban dahil si Mike na mismo ang nagtutulak sa kanya papalayo. Wala siyang laban dahil dalawa ang kalaban niya. Pumunta sa bar si Cassie at doon nagpakalasing. Hindi naman siya mahilig uminom pero dahil sa pagkawasak ng puso niya ay handa siyang magpakalasing para lang makalimutan kahit sandali ang sakit na idinulot ng pagtataksil ni Mike sa kanya. Natawa na lang ng mapakla si Cassie habang nakatingin sa hawak niyang baso na may alak. Gumalaw ang ice nang igalaw niya ang baso. Sa dinami-dami pa ng babae sa mundo, ay bakit pa si Paloma pa talagang pinili mo? Hanip! Ininom ni Cassie ang alak. Magkapatid sa ama sina Cassie at Paloma. Anak si Paloma sa asawa ng ama niya, habang anak naman siya ng ama niya sa isang katulong. Ang sabi sa kanya ng ina niya ay ni-rape siya ng ama niya. Kaya naman simula noon ay ipinangako niya sa sarili niya na hindi siya lalapit sa kanyang ama. Sinubukan ng ina niya na magsumbong pero hindi siya pinaniwalaan at pinalabas pa na ang kanyang ina ang nangakit sa hayop niyang ama. Kaya naman pinalayas ang ina ni Cassie ng asawa ng kanyang ama. Nang malaman nito na buntis siya kay Cassie at mas pinili nitong buhayin siya kesa ipalaglag, lalo na at kahit na anong mangyari ay dugot laman niya ang bata at wala itong kasalanan sa nangyari. Kaya naman lahat gagawin ni Cassie para sa kanyang ina. Nang pakiramdam ni Cassie ay masusuka siya, ay naglakad siya patungo sa banyo. Halos yakapin na niya ang dingding dahil hindi siya makalakad ng maayos sa sobrang kalasingan. Dahil sa hindi niya kontrolado ang paglalakad ay natumba siya. Pero imbes na sa sahig matumba si Cassie, ay isang makisig na bisig ang sumalo sa kanya. Hey, are you okay? Napakunot doon naman ang lalaki na nakasalo kay Cassie. Teka, sino bang mga kasama mo? Bakit iniwan ka nilang Hindi na natuloy ng lalaki ang sasabihin nang ilagay ni Cassie ang hinduturo sa malalambot nitong labi. Shhh! Pilit na binuka ni Cassie ang mga mata para makita kung sino ang sumalo sa kanya, pero sadyang malabo ang kanyang paningin. Ngumiti si Cassie. Ang gwapo mo naman. Pwede bang akin ka na? Natawa na lang si Cassie at tuluyan na ngang nawalan ng malay. Mabuti na lang ay sinalo siya kaagad ng lalaki. Kinabukasan, nagising si Cassie at napahawak sa kanyang ulo. Napapikit na lang siya ng mariin. Ito pala ang sinasabi ng iba na hangover. First time niya kasi itong maramdaman. Nagtaka siya at napatanong kung kasali ba sa hangover ang pagsakit ng buo niyang katawan, lalo na ang pagkababae niya. Biglang nakaramdam ng panlalamig sa katawan si Cassie, kaya agad siyang napadilat ng mga mata. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang wala siyang suot na damit sa ilalim ng kumot. Napatakip siya sa bibig nang makita ang isang maputing puwet.
Napakagatlabi na lang siya para hindi siya mapasigaw. Napamura na lang si Cassie sa kanyang isip. Anong katangahan ang ginawa mo, Cassie? Broken-hearted ka na nga. Nawala pa ang virginity mo. Hindi makita ni Cassie kung sino ang lalaking naka-one night stand niya dahil nakatalikod ito mula sa kanya. Pero nakita niya ang malaki at makisig nitong mga braso. Medyo mabuhok din ang braso nito. Huminga ng malalim si Cassie at pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan niyang makaalis dito bago pa magising ang lalaki at hingan siya ng pera. Baka kasi mamaya ay isa itong gigulo sa bar kung saan siya naglasing kagabi. Kagat-kagat ni Cassie ang labi habang dahan-dahan na gumalaw. Hindi pa man siya tuluyang nakakatayo ay muli siyang napahiga nang may humila sa kanya at bigla siyang niyakap sa bandang tiyan niya. Napalunok siya ng mariin nang makita na sobrang lapit ng muka ng lalaki sa kanya. Where do you think you're going? Mas lalong napalunok si Cassie dahil sa husky ng boses ng lalaki. Hindi siya makapaniwala na may lalaking ganito kaganda ang boses. Ibinuka ni Cassie ang bibig para sana sumagot pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kung kaya ay tinikom na lang niya ito ulit. May nangyari ba sa atin? Gustong kutusan ni Cassie ang sarili dahil talagang nagtanong siya ng isang tanong na obvious naman. Halos mahigit ni Cassie ang hininga nang haplusin ng lalaki ang kanyang muka. Obvious ba? Ano bang sa tingin mo ang ginawa natin dito? Nagnobena? Sabi ko nga. Napaikot na lang ang mga mata ng lalaki at tumayo. Napaiwas ng tingin si Cassie dahil nagbibihis ang lalaki. Pumasok na ito sa banyo at nag-shower na. Habang siya naman ay tumayo na at nagbihis. Masakit pa ang gitna niya pero tiniis niya lang para makapagbihis siya. Dahil sa pag-iinda niya sa sakit ay pagkatapos niyang magbihis ay siya namang pagkatapos maligo ng lalaki. Kaya naabutan pa siya nito. Imbes na plano niyang tumakas habang naliligo ang lalaki pero naging palpak. Kasalanan kasi ito ng masakit niyang katawan. I'm impressed dahil nandito ka pa. Napanganga si Cassie at napahawak pa sa dibdib nito. As if naman na ginusto ko pa na nandito pa ako. Kung hindi lang masakit tong kipay ko, tumakbo na ako papaalis dito. Bulong ni Cassie pero narinig naman ng lalaki. Bahagyang narinig ni Cassie ang pagtawa ng lalaki. Wala lang naman sa akin na nandito ka pa. Gusto mo bang mag-breakfast bago ka umalis? Tanong ng lalaki habang hawak ang cellphone nito para mag-order na. Hindi na, aalis din naman ako. Tumayo si Cassie pero bahagya siyang napaikik nang muling sumakit ang kanyang pagkababae. Salamat na lang. Natawa naman ang lalaki. Talagang nagpapasalamat ka dahil sa may nangyari sa atin. Masama ang tingin na pinukol ni Cassie sa binata. Hindi no, nagpapasalamat ako dahil gusto mo pa akong pakainin. Hindi dahil sa may nangyari sa atin. Napatingin sa kabuuan ng lalaki si Cassie at napataas ng kilay. Pero sa bagay, maswerte na rin ako dahil ikaw ang naka-one night stand ko. Gwapo na, maganda pa ang katawan. Hindi na rin ako magsisisi na ikaw ang nakakuha ng virginity ko. Taas noong na tumingin si Cassie sa binata. Maswerte ka rin naman kasi maganda rin ako at sexy. Kahit na di ako kasing ganda at sexy ng mga naka-one night stand mo, ay pwede na. Bye. Mabilis na umalis si Cassie kahit pa sumasakit ang kanyang katawan. Gaano pa kasi ka-wild ang ginawa nila kagabi at sumakit ang buo niyang katawan. Siguro naman, yun na ang huling beses na magkikita sila, lalo na at malaki naman ang mundong ito. Nang makauwi si Cassie sa bahay, ay nakita niya ang kanyang ina na naghihintay sa kanya. Anak, Cassie, bakit ngayon ka lang? Nag-aalalang tanong ng ina ni Cassie sa kanya.
Sorry ma, nag-overtime kasi ako sa pag-deliver. Alam niyo naman po, kailangan natin ng pera. Pagsisinungaling ni Cassie. Ayaw niyang malaman ng ina ang nangyari sa kanya dahil alam niyang mag-aalala lang ito. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Maliligo lang muna ako, Nay. Tumango naman ang ina ni Cassie. Sige, anak. Ipaghahanda na kita ng pagkain. Tumango naman si Cassie at naligo na. Nang matapos ay humarap siya sa salamin habang sinusuklay ang mahaba niyang buhok. Napatitig siya sa salamin. Hindi siya makapaniwala na mawawala ang virginity niya sa ganitong paraan. Ang pangako niya sa kanyang sarili ay ibibigay niya lang iyon sa taong mahal niya pagkatapos ng kasal. Ang akala niya rin ay si Mike na ang taong yun. Ang akala niya kapag nakapagtapos na ang lalaki at makahanap na ito ng trabaho ay babawi ito sa kanya. Lalo na at yun ang ipinangako ng dati niyang kasintahan. Kaya nga kahit mag-overtime ay ginagawa niya para lang maibigay sa binata. Tapos ganito lang pala ang igaganti nito sa kanya. Mabilis na pinunasan ni Cassie ang luha at huminga ng malalim. Huwag kang maging mahina, Cassie. At least, nalaman mo ang tunay niyang pagkatao. Bago ka pa, naikasal sa kanya. At least, 2 years ka lang naging tanga sa kanya. Kahit pa ayaw ni Cassie ang maiyak, ay naiyak pa rin siya dahil sa nararamdaman niyang sakit. Napapailing na lang siya. Kahit masakit ay kakayanin niya ito. Inayos na muna niya ang sarili bago lumabas. Ayaw niyang makita siya ng ina na hindi maayos. Tapos ka na pala anak. Halika na at kumain na. Nagpasalamat si Cassie sa ina niya at naupo na. Sabayan mo na ako, Nay. Sige, anak. Kukuha lang ako ng baso. Pumunta na ng kusina ang ina ni Cassie. Kumuha na rin siya ng kanin at nilagyan ang pinggan niya. Nagulat siya nang makarinig ng pagbasag. Nay, anong nangyari? Hindi sumagot ang ina ni Cassie, kaya naman tumayo siya. Nay! Nanlaki ang mga mata ni Cassie nang makita na nakahiga na sa sahig ang ina niya at wala nang malay. Nay! Nay! Gising! Kahit na anong gawin ni Cassie na pagtapik sa pisngi ng ina niya, ay hindi talaga ito nagigising. Sumigaw na siya ng tulong sa mga kapitbahay nila at dinala na nila ito sa ospital. Nalaman naman ni Cassie na may breast cancer pala ang kanyang ina at kailangan itong magamot kaagad. Anak, ayos lang ako. Umuwi na tayo. Sabi ng ina ni Cassie nang magkamalay ito. Nay, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Hindi naman nakasagot ang ina ni Cassie. Kung sana, nalaman ko kaagad, ginawan ko na sana ng paraan at napagamot kita. Pinisil ng ina ni Cassie ang kamay niya. Kaya naman hindi ko sinabi sa'yo dahil ayaw kong mag-alala ka at alam kong busy ka sa trabaho mo. Alam ko naman na nag-iipon ka para sa kinabukasan mo at ayokong sirain yun dahil lang sa may sakit ako. Alam ko din naman na malaking pera ang kailangan sa pagpapagamot ko. Kahit magtrabaho pa ako, 24/7 gagawin ko, Nay, para lang makapag-ipon ng pera para sa pagpapagamot sa inyo. Kayo na lang po ang meron ako, Nay. Maliit na ngumiti ang ina ni Cassie at hinaplos ang pisngi niya. Andyan naman si Mike, naaalagaan ka kapag nawala na ako eh. Kampante na rin ako na may makakasama ka. Mas lalo na lang napaiyak si Cassie at hindi na nagsalita. Kung alam lang ng ina niya kung gaano kagago ang lalaking akala nito na aalagaan siya, ay sigurado siyang magagalit din ang ina niya sa binata. Pero hindi niya pwedeng sabihin sa ina dahil mas makakala ito sa sakit ng ina niya. Nagpaalam muna si Cassie sa kanyang ina. Pupunta siya ngayon sa bahay ni Mike at maniningil. May utang ito sa kanya na 20,000 at nangako itong babayaran siya. Pero hanggang ngayon
ay hindi pa siya binabayaran ng lalaki. Hindi naman sana sisingilin ni Cassie ang lalaki kung naging matinulang ito. Pero ngayon na nalaman niya na ang totoo na niloloko lang pala siya nito, ay kung maaari ay lahat ng binigay niya sa lalaki ay babawiin niya. Lalo na ngayon at kailangan niya ng pera. Nagbayad na sa taxi si Cassie nang makarating siya sa bahay ng lalaki. Isang beses lang siya nakapunta sa bahay nito. Noong pinakilala siya ni Mike sa ina nito, ang laki na ng pinagbago ng bahay nito. Huminga muna ng malalim si Cassie at pumasok na sa gate. Nakita niya na nasa garden si Mike kasama ang ina nito. Lumapit siya sa mga ito. Mike, natigilan si Cassie nang makita kung sino pa ang kasama ng dalawa. Nagulat siya nang makita na ito ang lalaking naka one night stand niya. Anong ginagawa niya dito? Bulong ni Cassie sa sarili. How dare you na pumasok na lang basta-basta sa pamamahay namin? Nabalik na lang sa ulirat si Cassie nang marinig niya ang boses ng ina ni Mike. Hindi mo ba alam na may importante kaming bisita? Galit na nakatingin ang ina ni Mike kay Cassie. Laking squatter, kaya walang manners. Dagdag pa ng ina ni Mike. Kahit noon pa talaga ay hindi na nagusto ng ina ni Mike si Cassie. Ngumiti pa rin siya kahit pa iniinsulto na siya ng babae. Bukas po kasi ang gate niyo, kaya pumasok na ako. At nandito lang naman po ako para kausapin ang anak niyo. Hindi ba natin pwedeng pag-usapan yan mamaya? Hindi. Kanina ba kita tinatawagan pero hindi mo sinasagot? Kailangan ko ng pera, Mike. Napatayo na ang ina ni Mike. At lumabas na talaga ang totoo mong pagkatao. Natawa ang ina ni Mike. Sinasabi ko na nga ba eh. Pera ng anak ko lang ang habol mo. Napatiimbagang si Cassie. Noon ay hindi niya pinapatulan ang ina ng lalaki dahil mahal niya si Mike. At ngayon ay papatulan na talaga niya ito. Lalo na at ilang taon siyang nagtiis sa sama ng ugali nito. Hindi po pera ng anak niyo ang kinukuha ko, kundi ang pera ko. Natawa naman ang babae. Pera mo? Papaano makakakuha ng perang anak ko sa isang katulad mong dukha? Napakuyom ng kamao si Cassie at hindi na pinansin ang babae. Tumingin na lang siya ulit sa lalaki. Mike, alam natin na may utang ka sa akin. Kailangan ko ng pera ngayon para pampagamot kay nanay. At kung pwede lang, ay babawiin ko ng lahat ng nabigay ko sa'yo. Nagulat na lang si Cassie nang bigla siyang sampalin ng babae. How dare you! Walang pera na ibibigay sa'yo ang anak ko. At mas lalong wala kang makukuha ni isang kusing sa kanya. Masama na tumingin si Cassie sa babae. Bakit wala? Pera ko yun at inutang yun ng anak niyo sa akin. Marami pa akong perang binigay sa kanya. Napatingin si Cassie sa suot na relo ni Mike. Yan! Tinuro ni Cassie ang relo. Isa yan sa mga binigay ko sa kanya. Natawa naman ang babae at tinuro din ang relo na suot ng kanyang anak. Eto? Sinong maniniwala na sa'yo? Ang mahal-mahal ng relang ito. Hindi ito mabibili ng isang dukhang katulad mo na wala ding pinag-aralan. Taas noong tumingin si Cassie sa babae. Wala man akong pinag-aralan ay masipag naman ako magtrabaho at may matino akong trabaho. Hindi katulad ng anak niyo na hingi lang ng hingi sa akin. Natawa ng nakakainsulto si Cassie. Hindi ko alam kung bakit nangihingi tong anak niyo ng pera sa akin. Gayong ang sabi niyo, isa lang akong dukha. Ngumisi si Cassie sa babae. Bakit naman po kasi ay wala kayong pera na maibigay sa anak niyo? Muling nasampal si Cassie ng babae dahilan para mapatiimbagang siya. Ang kapal ng mukha mo! Bastos ka talagang babae ka! Sasampalin na sana ng babae si Cassie
pero agad niya itong pinigilan. Bastos ako. Sa mga taong bastos din kung tratuhin ako. Binabalik ko lang kung ano ang pinapakita mo sa akin. Malakas na binitawan ni Cassie ang kamay ng babae at muntik na nga itong matumba. Mabuti na lang at nasa likod nito si Mike. Nakangiti naman si Harold, ang lalaking naka one night stand ni Cassie sa kanila. Cassie, kahit na naghiwalay na tayo, ay sana respetuhin mo pa rin ang mami ko. Respeto? Mike? Kailangan kong respetuhin tong mami mo? Hindi niya nga ako respeto eh. Kahit nung tayo pa. Huminga ng malalim si Cassie. Hindi naman ako pumunta dito para makipag-away. Nandito lang ako para maningil. Wala akong pera kasi. Alam mo naman na wala pa akong trabaho. Pero babayaran kita pag natanggap na ako sa kumpanya ni Tito Harold. Tumingin si Mike kay Harold, dahilan para mapatingin din si Cassie sa lalaki. Tito? Tanong ni Cassie sa isip niya. Mukhang hindi halata na tito na ang lalaki at sa tingin niya ay mga nasa 30 na ang lalaki. 5 taon lang ang agwat nila. Ngumisi ang lalaki kay Cassie dahilan para manlaki ang mga mata niya at napaiwas ng tingin. Muli siyang tumingin kay Mike. Wala akong pakialam, Mike. Ngayon ko kailangan ng pera dahil may sakit ang nanay ko. Eh wala nga akong pera. Anong magagawa ko? Sigaw ni Mike. Mike, Napatigil silang lahat nang magsalita si Harold. hindi ka dapat naninigaw ng babae. Agad namang napayo ko si Mike. Sorry po Tito. Tumingin si Mike kay Cassie at pinanlakihan ito ng mga mata. Umalis ka na. Kasi nagpapagood shot ako dito sa tito ko para may pasok niya ako sa kumpanya. Basta, babayaran kita. Okay? Hinubad ni Mike ang suot niyang relo. Ito, ibabalik ko to at ang mga bagay na binigay mo pa sa akin. Hinawakan ni Cassie ang kamay ng lalaki. Basta mangako ka na babayaran mo ko, Mike. Oo na, sige na. Umalis ka na. At baka hindi ba ako matanggap niya dito dahil sa skandalo mo. Mas lalong hindi kita mababayaran. Huminga ng malalim si Cassie at napag-isip-isip na may punto ang lalaki. Kapag talaga hindi ito natanggap sa trabaho, ay mas lalong hindi siya nito mababayaran. Basta, bayaran mo ako Mike, this week. Wala akong pakialam kung saan ka kukuha ng pera. Basta this week, kailangan ko ang pera. Kapag hindi ko ba nakuha, ay manggugulo ulit ako. Tandaan mo yan. Nagulat si Cassie nang itulak siya ng babae. Umalis ka na nga. Baka madamay pa ang anak ko sa kamalasan mo. Gusto pa sana ni Cassie na patulan ang babae, pero pinili na lang niya na manahimik at umalis. Wala rin naman siyang mapapala kung papatulan pa niya ang babae. Habang naglalakad si Cassie, ay napatingin siya sa mamahaling relo na kinuha niya kanina kay Mike. Ang mahal-mahal nito at hulog-hulugan niya pa ito noon para lang mabigyan ng magandang regalo ang lalaki. Ito ang regalo niya noong first anniversary nila. Siguro naman ay malaki na ang halaga na makukuha niya kapag ibinenta niya ito. Napatigil sa paglalakad si Cassie nang biglang may huminto na sasakyan sa tapat niya at bumusina. Nasa gilid na nga ako ng daan, bubusinahan mo pa ako? Naiinis na tanong ni Cassie. Bumaba ang bintana ng nasa likod at nagulat siya nang makita ang lalaking naka one night stand niya na tinawag kanina ni Mike na tito. Get in. Sabi ng lalaki. Napaturo naman si Cassie sa kanyang sarili. Ako? Tumaas ang kilay ng binata. Meron pa bang ibang tao dyan? Napatingin naman sa paligid si Cassie at wala siyang nakitang ibang tao maliban sa kanya. Maliban na lang kung may kasama ka na hindi ko nakikita. Umirap naman ang mga mata ni Cassie. Now, get in. Napabuga na lang si Cassie ng malakas na hangin
at pumasok na sa kotse ng lalaki. Inihinto ng driver ang kotse sa harap ng isang park. Lumabas ang driver dahilan para maiwan si Cassie kasama ang lalaking ito. Ano bang kailangan mo sa akin? Kagad na tanong ng dalaga. Hindi mo naman siguro ako hihinga ng pera dahil mukha ka namang mayaman. At isa pa, wala akong perang maibibigay sa'yo. Bagya namang natawa ang lalaki. Anong naisip mo na? Pera mo ang hihingin ko, kaya kita gustong makausap. Seryosong tumingin si Cassie sa gwapong lalaki. Bakit? Ano bang gusto mong sabihin? Nagulat at hindi makagalaw si Cassie nang hawiin ng lalaki ang ilang hibla ng buhok niya at iipit ito sa gitna ng tenga niya. Hindi ko alam na girlfriend pala ng pamangkin ko ang naka one night stand ko. Sinamaan ng tingin ni Cassie ang lalaki. Correction, ex-girlfriend. Para namang namangha ang lalaki sa sinabi ni Cassie. Ex-girlfriend. Tumango-tango ang lalaki. Bakit naman kayo naghiwalay ng pamangkin ko? Walang magdadalawang isip na nagsabi si Cassie ng, dahil isa siyang malaking gago. Bumalik na naman ang galit ni Cassie sa dating nobyo. Yang gago mong pamangkin? Niloloko lang pala ako. At ang mas nakakagago pa, ay sa dinami-dami ng babae sa mundo, ay ang stepsister ko pa talaga. Napatitig ang lalaki kay Cassie. Bakit ka ganyan makatingin sa akin? Huwag mo kong kaawaan. Ngumiti ang lalaki, dahilan para mapatulala si Cassie dito. Gwapo na ang lalaki, pero mas naging gwapo ito dahil sa pagngiti niya. Pakiramdam tuloy niya ay crush na niya ang lalaki. Hindi ako naawa sa'yo. Bagkus, humahanga ako sa'yo. Kasi malakas ka, palaban, at hindi mo hinahayaan na makapi ka ng mga tao. Taas noon namang tumingin si Cassie sa lalaki. Oo naman, tinuruan kaya ako ng nanay ko na huwag basta-basta magpapaapi. Gumisi ang lalaki. Tamang-tama. Ikaw na atang babaeng hinahanap ko. Napakunot noon naman si Cassie. Anong ibig mong sabihin? Umayos ng upo ang lalaki. Naghahanap kasi ako ng babaeng pwedeng magpanggap na girlfriend ko. Mas lalong kumunot ang noo ni Cassie. Darating kasi ang ex-fiancé ko next week. Napatango naman si Cassie at mukhang nagets ang gustong sabihin ng lalaki. Gusto mong makita niya na naka-move on ka na sa kanya? Tumingin lang ang lalaki kay Cassie. Ano namang mapapala ko kapag pumayag ako? Kailangan mo ng pera, di ba? Natigilan naman si Cassie. Bibigyan kita ng pera kapalit ng pagpapanggap mo bilang girlfriend ko. Sasagot na sana si Cassie nang may maisip siya. Teka, alam mong ex-girlfriend ako ng pamangkin mo, di ba? Tumango naman bilang sagot ang lalaki. Bakit ako ang gusto mong kunin? Ano na lang bang sasabihin ng mga tao, lalo na ang mga magulang mo? Wala akong pakialam kung anong sasabihin nila. Besides, pamangkin ko lang naman si Mike sa half-brother ko. Hindi rin naman kami ganun ka-close. Ano? Papayag ka ba? Tumingin sa relong pambisig ang lalaki. You only have 1 minute to decide. Nanlaki naman ang mga mata ni Cassie. Ano? 1 minute lang? Ang bilis naman. Hindi sumagot ang lalaki at nakatingin pa rin sa relo nito. 30 seconds. Napanganga si Cassie. 20 seconds. Bago pa matapos ang segundo ay sumagot na kaagad si Cassie. Oo na. Pumapayag na ako. Napangisi naman ang lalaki. Good. Madali ka naman palang kausap eh. Napaikot na ang mga mata si Cassie. Bigyan mo ba naman ako ng 1 minute? Papaanong hindi ako papayag kung hindi ko lang kailangan ng pera? Napabuntong hininga si Cassie. Don't worry. Hindi ka rin naman magsisisi na pumayag ka sa offer ko. Kumuha ng tseke ang lalaki at nilagyan ng amount.
Yan ang first payment mo bilang pagpayag mo. Siyempre, hindi lang yan ang huling beses na bibigyan kita. Kapag mas napaniwala natin ang ex-fiancé ko, ay mas bibigyan pa ka na ng malaking halaga. Kinuha ni Cassie ang tseke. Malaki na itong tulong para sa pagpapagamot sa nanay niya at hindi niya nakikitain ang ganitong kalaking pera sa loob lamang ng ilang araw. Kailangan na kailangan niya ng pera para sa kanyang nanay, kaya gagawin niya ito. Huminga ng malalim si Cassie. Gagawin ko ang lahat para magawa ng maayos ang trabaho ko. Napatitig si Cassie sa gwapong mukha ng lalaki. Ano nga bang pangalan mo? Inilahad ng lalaki ang kamay niya. My name is Harold. Kinuha ni Cassie ang kamay ng lalaki. Ako naman si Cassie. Ngumiti ang lalaki sa kanya. Nice meeting you, Cassie. Hindi alam ni Cassie kung bakit pakiramdam niya ay may kakaiba sa ngiti ni Harold. Napailing na lang siya at binaliwala iyon. Siguro ay wala lang yon. Napagamot na nga ni Cassie ang ina niya at umuwi na rin sila pagkalipas ng ilang araw. Pupunta na lang sila para sa follow-up check-up ng ina. Ayaw din naman kasi nito na manatili sa ospital. Saan ka pala kumuha ng pera para sa pagpapagamot ko, anak? Natigilan naman si Cassie pero ngumiti sa ina. Ay nanay, huwag niyo na pong isipin yun. Basta ang mahalaga, gumaling na kayo. Hinawakan ng ina ni Cassie ang kamay niya dahilan para matigilan siya. Anak? Ngumiti lang si Cassie. Nay, huwag niyo na yung isipin, okay? Basta ang mahalaga ay gumaling kayo. At nasisigurado ko sa inyo na wala akong ginagawang masama para lang magkapera, okay? Napatitig ang ina ni Cassie sa kanya at kalaunan ay napabuga ng malakas na hangin. May tiwala naman ako sa iyo. Pero basta lagi mong tatandaan na nandito lang ako kapag kailangan mo ng makakausap o kung may problema ka, okay? Tumango naman si Cassie at niyakap ang ina. Opo, Nay. Basta, magpagaling kayo. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo mawala sa akin. Ang ina na lang ni Cassie ang meron siya at hindi siya papayag na mawala ito sa kanya. Kasalukuyang naghahatid ng mga order si Cassie nang mag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Kanina pa may tumatawag sa kanya pero hindi niya masagot dahil sobrang busy nila sa restaurant. Dahil sa pangungulit ng kung sino man ang tumatawag ay nagpaalam siya na magbabanyo lang siya. Nakita ni Cassie na tumatawag si Harold kaya sinagot niya ito. Hindi pa man siya nakakapag-hello ay nagsalita na ang lalaki. Bakit ngayon mo lang sinagot ang tawag ko? Napapuna si Cassie sa kanyang noo na may mga pawis. Pasensya na, busy kasi ako sa trabaho ngayon. Masyadong maraming customer kaya hindi ko nasagot ang tawag mo. Bakit ba? Tumaas ang kilay ni Harold kahit hindi nakikita ng kausap nito. Anong bakit ba? Kailangan kita ngayon. Inipit ni Cassie ang cellphone sa kanyang tenga at balikat. Naghuhugas siya ng kamay. Sorry, pero hindi ako pwede ngayon. Masyado akong busy. What? Pinunasan ni Cassie ang kamay. Tatawagan na lang kita mamaya kapag hindi na ako busy. Sige na, bye. May sasabihin pa sana si Harold pero hindi na nito natuloy dahil pinatay na ni Cassie ang tawag. Agad siyang bumalik sa trabaho. Cassie, ikaw na muna ang mag-deliver ng mga pagkain na ito. Lumapit naman si Cassie at kinuha ang resibo. Nakita niyang ihahatid niya ito sa isang kumpanya. Sige sir. Kinuha na nga niya ang helmet at sumakay na sa kanyang scooter. Hindi rin nagtagal ay nakarating na siya sa building. Kuya, anong floor po ito? Pinakita ni Cassie ang resibo sa guard. Sa top floor yan, miss. Napatango naman si Cassie. Thank you, kuya. Sumakay na ng elevator si Cassie at nagpunta na sa top floor.
Nang makarating siya roon, ay napapatingin siya sa mga empleyado na busy sa pagtatrabaho. Lumapit siya sa isang babae. "Excuse me, miss, kilala mo ba si Mr. Velasquez?" Napatingin naman ang babae kay Cassie mula ulo hanggang paa. "May delivery kasi siya." Tumango naman ang babae. "Sandali lang, tatawagan ko na muna si Mr. Velasquez." Tumango naman si Cassie at naghintay. "Mr. Velasquez, nandito na po yung pinadeliver niyong pagkain." "Okay, sir." Ibinaba ng babae ang telepono. "Pumasok na daw po kayo sa loob ng opisina." Nagtataka naman si Cassie dahil usually kapag ganito ay ang sekretary na nito ang nagdadala ng delivery sa boss nito. Nagtataka man ay hindi na lang umangal si Cassie. Ngumiti at nagpasalamat na lang siya sa babae. Pumasok na si Cassie sa loob ng opisina at namangha dahil sa laki nito. "Wow!" Hindi maiwasan ni Cassie na sabihin iyon. Napatingin siya sa may mesa at nakitang may nakaupong lalaki doon. Hindi niya makita ang muka dahil nakatalikod ito sa kanya. "Good afternoon, sir. Nandito na po yung in-order niyong pagkain." Humarap ang lalaking nakaupo at nagulat si Cassie nang makita kung sino ito. "Ikaw?" Ngumisi naman si Harold. Hindi ba busy ka? Kaya ako nang gumawa ng paraan para pumunta ka na ng kusa dito. Hindi naman makapaniwala si Cassie. Paano mo nalaman kung nasan ako nagtatrabaho?" Wala kasing maalala si Cassie na nasabi niya sa lalaki kung saan siya nagtatrabaho. I have my own ways, Cassie. Tumayo na ang lalaki at naupo sa sofa nito. Ilagay mo na yung mga order ko dito. Wala namang nagawa si Cassie kundi ang sundin ang lalaki. Sabayan mo na ako sa pagkain. Sorry sir, pero nasa oras pa po ako ng trabaho." Kinuha na ni Cassie ang cellphone nang mag-ring ito. Nakita niyang tumatawag ang manager nila kaya kaagad niya itong sinagot. "Hello, sir? Pabalik na po ako." Aalis na sana si Cassie nang matigilan siya sa sinabi ng manager niya. No need, Cassie. Nirequest ng customer na makasama kang kumain. Simula ngayon ay pwede ka nang hindi pumasok. Po? Sinesasanto niyo na po ba ako, sir? Kinabahan bigla si Cassie. Kung kailan kailangan niya ng trabaho, ay ngayon pa siya mawawala ng trabaho. Hindi, Cassie. Nag-request kasi ang customer na hindi ka na muna papasukin. Pero may sahod ka pa rin. Napatingin naman si Cassie kay Harold na kumakain na. Kapalit nun, ay order siya araw-araw ng lunch para sa mga empleyado niya. Napanganga na lang si Cassie. Ang laki ng kumpanya ni Harold at alam niyang marami itong empleyado. Nako, hindi mo na ikwento sa amin na mayaman palang boyfriend mo, Cassie. Hindi nakapagsalita si Cassie dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala. Sige na, enjoy your time with him. Bye. Hindi na nakasagot si Cassie dahil pinatay na nito ang tawag. Are you gonna join me or not? Wala sa sariling napaupo si Cassie sa sofa, nakaharap lang ng inuupuan ni Harold. Ikaw ba ang may gawa nun? Inosente namang tumingin si Harold kay Cassie habang ngumunguya. Why? Hindi ba sinabi mong busy ka? Napabuga na lang ng hangin si Cassie. And besides, ginawa ko lang naman yun para hindi ka rin mawalan ng trabaho. At para anytime na kailangan kita, ay pupunta ka kaagad. Ngumiti si Harold kay Cassie. Kaya sige na, kumain ka na dahil may pupuntahan pa tayo. Nagtaka naman si Cassie. Saan? Tumitig si Harold sa mga mata ni Cassie. Bibilhan kita ng mga damit at iba pang pangangailangan mo. Tututol sana si Cassie nang maunahan siyang magsalita ni Harold. Don't say no, lalo na at hindi naman ikaw ang magbabayad. Sige na, kumain ka na
Walang nagawa si Cassie kung di ang kumain na lang, lalo na at wala naman siyang laban sa bago niyang boss. Nang matapos ay pinauna siyang lumabas ni Harold dahil may tumawag sa cellphone ng lalaki. Sa paglabas ni Cassie ay napatingin sa kanya ang babaeng pinagtanungan. Siguro ay nagtataka ang babae kung bakit ngayon lang siya lumabas. Ngumiti na lang siya at kinuha ang cellphone. Nagkunwari siyang busy para hindi na makapagtanong pa ang babae. Habang abala si Cassie sa cellphone niya, ay may pares ng sapatos na huminto sa kanyang harapan. Nang sa pagtingin niya ay nakita niya si Mike. Oo nga pala, hindi imposible na makita niya ang lalaki, lalo na at dito ito nagtatrabaho. Anong ginagawa mo rito? Hanggang dito ba naman? Sinusundan mo ako? Natawa naman ng mapakla si Cassie. Hindi rin naman halata na makapal ang mukha mo, no? Hindi ikaw ang pinunta ko rito. Si Mike naman ang natawa. Kung hindi ako, sino? Sa tingin ko naman, hindi ka nandito dahil sa utang ko. Dahil nakapayad na ako sa'yo. O nandito ka ba dahil gusto mong makipagbalikan sa akin? Tumaas ang kilay ni Cassie. I'm sorry, Cassie. Pero hindi ko pwedeng ipagpalit sa'yo si Paloma. She is way richer, sexy, and beautiful than you. Napapailing na lang si Cassie at nakakross arm na tumingin sa lalaki. Kahit ikaw na ang lalaki sa mundo, Mike, hindi na ako babalik sa manlulokong katulad mo. Ngumisi naman si Cassie. Sana lang ay hindi bumalik sa'yo ang ginawa mo sa akin. Galit naman si Mike at agad na hinawakan ang kamay ni Cassie. Kahit kailan, hindi ako lolokohin ni Paloma. Natatawang tinanggal ni Cassie ang kamay ng lalaki. Bakit ka defensive? Hindi naman nakasagot ang lalaki. Wala naman akong sinabing ganun ah. Galit na tumingin ang lalaki kay Cassie. Huwag na huwag mong susubukan na sirain ang relasyon namin ni Paloma. Kasi kahit na anong gawin mo, ay hindi na ako babalik sa'yo. Ngumiti naman si Cassie, isang ngiti na nangaasar. In your dream, Mike, naka-move on na ako sa'yo at may ipinalit na ako. He is way more richer, hot and handsome than you. Natawa naman si Mike at taas noong tinignan si Cassie. At sino naman ang lalaking yan? Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Harold at lumabas ito. Agad na lumapit si Cassie at hinawakan ang lalaki sa braso nito. Nagulat naman si Mike sa ginawa niya. Bitawan mo ang tito ko, kasi hindi porke hindi mo ako nakuha, ay ang tito ko na ang lalandiin mo. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka niya papatulan. Natawa naman si Cassie at nakangising tumingin kay Mike. Tinatanong mo ko kanina kung sino ang lalaking pinalit ko sa'yo, di ba? Hinaplos ni Cassie ang braso ni Harold. Siya lang naman ang ipinalit ko sa'yo, Mike. Napanganga si Mike. Ano? Imposible. Hindi ka papatulan ng tito ko. Tumingin naman si Cassie kay Harold. Oh, hindi mo raw ako papatulan, love. Tanong ni Cassie gamit ang malambing niyang boses. Mas nanlaki ang mga mata ni Mike at hinawakan ang kamay ni Cassie na humahaplos sa braso ni Harold. Huwag mo ang hawakan ng tito ko. Napakalandi mo talaga. Nagulat naman si Mike nang hawakan ni Harold ang kamay niya. Bitawan mo siya, Mike. Napakurap-kurap naman si Mike at nabalik na lang sa ulirat nang higpitan ni Harold ang pagkakahawak sa kamay niya. Sorry po, tito. Binitawan na ni Mike ang kamay ni Cassie. Napahawak na lang si Cassie sa kamay niya dahil medyo napakalakas ng pagkakahawak ni Mike sa kanya. Are you okay? Tanong ni Harold na nakatingin sa kamay niya. Okay lang ako. Masama ang tingin na ipinukol ni Harold sa pamangkin. Hindi ka dapat nananakit ng babae. Yan ba ang itinuro ng mga magulang mo sa'yo?
Napayuko naman si Mike. Sorry po tito. Iniiwas ko lang naman po kayo sa babaeng to. Alam ko po kasi na gagamitin niya lang kayo para mapalapit at muli akong makuha. Natawa at hindi naman makapaniwala si Cassie. Hoy, ang gwapo mo naman kung ganun. Mas gwapo pa nga kaysa sa yung tito mo. Kaya paano mo naisip na mas gugustuhin kitang bumalik sa akin kaysa dito sa tito mo na sobrang gwapo? Napalabi naman si Harold para pigilan ang mapangiti. Aba, Itinaas ni Harold ang kamay dahilan para matigilan si Mike sa pagsasalita. tama na. Mike, ito na ang huling beses na maririnig ko na pagsasalitaan mo ng ganyan ang girlfriend ko. Kulang na lang ay malaglag ang panga ni Mike sa sobrang gulat habang nakangisi naman si Cassie. Girlfriend? Nauutal na tanong ni Mike na kinatango naman ni Harold. Pero kailan pa? Tumingin naman si Harold kay Cassie. Oh, kailan daw tayo naging tayo, love? Napaisip naman si Cassie at napangisi siya nang may maisip na sagot. Noong June 4 lang. Nagulat si Mike at hindi makapaniwala. Ano? Hindi ba yun ang araw ng anniversary natin? Nakataas lang ang noo ni Cassie. Ibig sabihin ay niloloko mo rin pala ako. Ngumisi si Cassie. Nauna ka lang mangloko, Mike. Pero bakit pa natin pag-uusapan kung sino ang unang nagloko? Hindi din naman na tayo. Kaya wala nating pakialam sa isa't isa. Huwag ka nang makialam sa buhay ko. Katulad na lang kung papaanong wala na akong pakialam sa buhay mo. Tumingin si Cassie kay Harold. Let's go, love. Ngumiti naman si Harold at umalis na nga ang dalawa. Habang naiwan naman na tulala at hindi makapaniwala si Mike sa nalaman. Napatakip siya sa bibig. Imposible. Bulong ni Mike. Hindi siya makapaniwala dahil ang pagkakaalam niya ay hindi mahilig sa babae ang tito Harold niya. Lalo na noong maghiwalay ito at ang ex-fiancé niya. Pero bakit? Napatingin si Mike sa dinaanan ng dalawa. Ginayuman kaya ni Cassie ang tito Harold ko para gantihan ako. Kailangan malaman ni Mike ang lahat at hindi siya papayag na makuha ni Cassie ang tito Harold niya at makapasok ang babae sa pamilya nila. Nang makapasok sila sa kotse ay nagtaka si Cassie nang pumalakpak si Harold. That's a nice shoe, Cassie. Napailing na lang si Cassie. Yung ginawa niya pala kanina ang ibig sabihin ng lalaki. Ano? Pwede na ba yung acting ko? Kapani-paniwala na ba? Napatango ang lalaki at napahawak sa baba. Pwede na. Pero mukhang kailangan mo pa rin na maging sweet sa akin para mas maniwala sila. Sus, yun lang naman pala. Sisiw lang sa akin yun. Tumango naman si Harold habang may ngiti sa labi. That's good. Hindi na sila nagsalita pa at dumiretso na nga sila sa mall. Gustong tumutol ni Cassie dahil ang daming damit, mga sapatos, alahas at iba-iba pang pinamili ni Harold para sa kanya. Pero hindi siya makatutol dahil si Harold naman ang masusunod. Para tuloy silang naglalaro ng Can't Say No Challenge. Harold, hinila ni Cassie ang damit ng lalaki. Bakit? Gutom ka na? Tanong ng lalaki habang namimili pa ng mga damit. Halos ang lalaki ang namili ng mga damit niya at in fairness, lahat ito magaganda. Sa tingin nga ni Cassie ay mas maganda pa ang taste ni Harold kaysa sa kanyang taste pagdating sa mga damit. Hindi, ano kasi, napakamot ng batok si Cassie. Pwede bang tama na yung pamimili mo para sa akin? Ang daming na to oh. Nagpatuloy pa rin si Harold sa pamimili at tila hindi naririnig ang sinasabi ni Cassie. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na hindi ka pwedeng humindi? Ako naman na yung nagbabayad sa ating dalawa at ako ang boss mo.
Napabuntong hininga naman si Cassie habang sumusunod lang sa lalaki. Alam ko naman yon, pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa nanay ko kapag inuwi ko to lahat. Napatigil naman si Harold at napatingin kay Cassie. Para siyang nakahinga ng maluwag dahil mukhang natauhan ang lalaki. Right, munti ko nang makalimutan. Kailangan din pala natin bilhan ng nanay mo. Napanganga naman si Cassie. Ang akala niya ay titigil na ang lalaki, pero hindi pa pala at sinali pa nito ang nanay niya. Teka, Harold, anong sasabihin ko sa nanay ko tungkol dito? Napatigil naman si Harold at humarap kay Cassie. Eh di sabihin mo ng totoo sa kanya. Sabihin mo sa kanya na galing tong lahat sa bago mong boyfriend. Nagtaka si Harold nang hindi magsalita ang dalaga. Why? May problema ba? Napakamot sa batok si Cassie. Hindi pa kasi alam ng nanay ko na hiwalay na kami ni Mike. Napatayo naman ng matuwid si Harold. Why? Dahil ba umaasa ka na magbabalikan pa kayo? Mabilis namang umiling-iling si Cassie. Hindi no. Ayoko lang kasi na mag-alala siya. Lalo na ngayon na may sakit siya. At mas gusto ko mag-focus siya sa pagpapagaling kaysa mag-alala sa akin kahit na okay naman ako. Nagulat si Cassie nang hawakan ni Harold ang magkabila niyang balikat. Tell your mom the truth, Cassie. Normal lang naman na mag-alala siya sa'yo dahil anak ka niya at mahal ka niya. Pero bilang nanay mo, ay may karapatan din siya na malaman ang nangyayari sa buhay mo. Gusto mo bang malaman niya na lang sa ibang totoo at magtampo dahil hindi mo kaagad sinabi sa kanya? Napailing naman si Cassie. Kaya dapat sabihin mo sa kanya ang totoo. Hinawakan ni Harold ang kamay ni Cassie. Don't worry, sasamahan kita. Napakunot noo naman si Cassie. Ano? Sasamahan kita mamaya sa bahay niyo at sabay nating ipapaliwanag ang lahat sa nanay mo. Umiling-iling si Cassie dahilan para magtaka ang binata. Bakit? Ako na lang ang magsasabi sa kanya. Napaiwas ng tingin si Cassie sa lalaki. Mas lalong hindi ko alam kung papaano ko mapapaliwanag sa kanya kapag natapos ng kontrata natin. Isa pa, hindi naman panghabang buhay tong pagpapanggap natin. Napalabi si Harold at napatango. Yeah, you're right. Sige na, bibilhan pa natin ng nanay mo. Nauna nang naglakad ang lalaki at nagtataka naman si Cassie habang nakatingin sa likod ng binata. Para kasing may kakaiba. Parang bigla na lang naging cold ang lalaki at hindi naman niya alam kung bakit. Napakipit balikat na lang si Cassie at sumunod kay Harold. Kagaya nga ng inaasahan ni Cassie ay nagulat nga ang nanay niya sa dami ba naman ng mga dala niya at ng driver ni Harold. Gusto pa sana ng lalaki na samahan siya kanina pero hindi na siya pumayag at ang driver na lang nito ang pinasama niya. Hindi lang kasi mga damit ang binili ni Harold para sa nanay ni Cassie, pati na rin ang mga gamot, pagkain at prutas. In fairness, kinilig siya sa lalaki dahil nakikita niya na may mas malasakit ito sa ina niya. Sinabi na nga ni Cassie sa ina niya ang totoong nangyari sa kanila ni Mike. Naiyak na lang siya, hindi dahil sa mahal pa niya si Mike, kundi dahil naging tanga siya sa lalaking noon pa lang ay pinirahan lang siya. Hindi nga siya mayaman, pero pinirahan naman siya. Niyakap si Cassie ng kanyang ina at pati ito ay naiyak rin. Pasensya na, anak. Nararamdaman ko na may problema ka. Pero hindi ko inaasahan na ganun palang problema mo. Akala ko kasi ay maayos ang relasyon niyo. Malungkot na napangiti si Cassie. Akala ko nga rin po, Nay. Pinunasan ni Cassie ang pisngi niya. Pero okay na po ako ngayon, Nay. Nakamove on na ako at may bago na akong boyfriend. Ito nga po, pinamili niya kayo.
pinakita ni Cassie sa ina ang mga pinamili ni Harold para dito. Bumili din siya ng gamot at mga prutas para daw po mas madali kayong gumaling. Napatigil si Cassie nang hawakan ng kanyang ina ang kanyang muka. Hindi kita huhusgahan kung nagka-boyfriend ka kaagad, anak. Pagkatapos niyong maghiwalay ni Mike, ang mahalaga sa akin ay masaya ka. At kahit hindi ko pa nakikilala ang bago mong boyfriend, nakikita kong mahal na mahal ka niya. Dahil hindi lang ikaw ang inaalala niya, kundi pati ako. Hinawakan ni Cassie ang kamay ng ina niya. Dahil alam niya po na mahalaga kayo sa akin. Ngumiti ang dalaga. Sana makilala ko balang araw ang bago mong boyfriend, anak. Gusto kong personal na magpasalamat sa kanya. Napalabi at kumiti na lang si Cassie. Sasabihan ko siya, Nay. Kahit na iyon ang sinabi ni Cassie sa kanyang ina, ay wala siyang plano na ipakilala sa ina si Harold dahil alam niyang hindi naman sila magtatagal, lalo na at kontrata lang naman kung ano ang meron sa kanila ngayon. She's back. Napakunot na naman si Cassie at binaba ang baso ng tubig sa mesa. Nandito sila ngayon sa isang restaurant at kumakain. Bigla na lang kasing nag-aya ang lalaki sa kanya na kumain. Well, hindi naman ito ang unang beses. Lately ay palagi silang nagkakasama ng binata. Tinuturuan din kasi siya ni Harold kung papaano kumain ng maayos dahil ayaw nitong may masabi ang ex-fiancé kapag nakilala na si Cassie. Sino? Mas lalong napakunot noo si Cassie dahil hindi sumagot ang lalaki. Para din itong timang magsasalita ng mag-isa. Hindi tuloy alam ni Cassie kung siya ba ang kausap nito o hangin. Si Sandra. Mas lalong napakunot noo si Cassie dahil wala naman siyang kilalang Sandra. My ex-fiancé. Napatango naman si Cassie. Hindi mo naman kasi sinabi sa akin ang pangalan niya. Pero teka, akala ko ba next week pa ang balik niya? Sa pagkakaalam ni Cassie ay nasa ibang bansa ang babae at babalik ito next week sa Pilipinas. Maliban sa ex-fiancé ito ni Harold at ang pangalan niya ay Sandra, ay wala na siyang ibang alam tungkol sa babae. Ayaw din naman kasing magkwento ng lalaki kung ano ba ang nangyari sa dalawa, kung bakit naging mag-ex ang mga ito. I don't know. Maybe change of plan. Napangiwi si Cassie. Imposibleng hindi mo alam. Siguro, in love ka pa sa kanya no? Tanong ni Cassie habang nakaturo sa lalaki ang hawak niyang tinidor. What? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Mas lalong napangiwi si Cassie. Asus? Sa akin ka pa talaga magde-deny? Halata naman eh. Hindi mo siya i-istokin kung hindi mo na siya mahal. Hindi ka rin sana updated sa life niya kung hindi mo na siya mahal. At mas lalong, hindi ka sana kukuha ng babae na magpapanggap na girlfriend mo kung totoong hindi mo na siya mahal. Segundo ang nakalipas na hindi sumagot si Harold. So, tama nga ang hinala ni Cassie. Wala naman silang relasyon ng lalaki, pero bakit nasasaktan siya sa isipin niya baka nga mahal pa ni Harold ang babae. Kaya niya ito ginagawa lahat. Napailing na lang si Cassie at nagpatuloy sa pagkain. This is only work, Cassie. Tandaan mo yan. Bawal kang ma-fall sa kanya dahil may mahal na siyang iba. Siguro ang trabaho niya ngayon ay pagselosin ang babae para bumalik na ito kay Harold at matuloy na ang naudlot na pag-iibigan ng dalawa. Tama. Mahinang sinampal ni Cassie ang kanyang magkabilang pisngi para kahit papaano ay magising siya sa katotohanan. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ni Harold. Para magising ako. Napakunot noo ang binata. Medyo inaantok kasi ako, ganun. Napatitig ang lalaki kay Cassie. Nagtatrabaho ka pa rin ba sa gabi?
Humikab naman si Cassie. Kung ano-ano siguro ang naiisip niya dahil sa wala siyang masyadong tulog. Oo, may delivery din kasi kapag gabi at mas malaki ang tip sa gabi. Nagtaka naman ang binata. Bakit ka pa ba nagtatrabaho sa gabi? Binibigyan naman kita ng pera. Mas napahikap si Cassie dahil inaantok na nga siya. Hindi naman ako pwedeng umasa na lang sa pera mo, no? Isa pa, tinatabi ko yun para sa pagpapagamot ni nanay. Hindi naman ako makabalik sa restaurant kasi mukhang pinaband mo na ako dun eh. Ito na lang, ang pagiging delivery girl ko, ang trabahong meron ako. Uminom si Cassie ng tubig para kahit papaano ay mawala ang kanyang antok. Nang matapos sila sa pagkain ay umalis na rin sila at sumakay na sa kotse ni Harold. May meeting pa ako ngayon, kaya mamaya na lang tayo magkita. Tatawagan na lang kita mamaya, Cassie. Natigilan si Harold nang sa paglingon niya sa babae ay mahimbing na itong natutulog. Lumapit siya at hinawi ang ilang hibla ng buhok nito sa nakaharang sa mukha nito. Kahit na medyo nakangangang nakatulog ang babae, ay maganda pa rin ito. Hindi namamalaya ni Harold na nakangiti siya habang nakatingin sa dalaga. Humahanga siya sa katapangan ng dalaga, ang tapang nitong harapin ang hirap ng buhay. Kahit pa binibigyan niya ng pera ang babae, sapat na para sa kanila ng ina nito, ay nagtatrabaho pa rin ito at hindi umaasa sa pera niya. Sir, Nabalik sa ulirat si Harold nang magsalita ang driver niya. saan po tayo diretso? Sa opisina niyo po ba? Napaisip naman si Harold habang nakatingin kay Cassie. Diretso na lang tayo sa kondo. Tumango ang driver at nag-drive na. Nagising si Cassie at humihikab. Napataas siya ng kamay niya. Grabe, ang sarap na naging tulog niya. Sa buong buhay niya ata ay ngayon lang siya nakatulog ng ganito. Biglang napatigil si Cassie at napatingin sa paligid. Hindi niya ito bahay. Mabilis siyang napatingin sa kanyang damit at nakahinga ng maluwag nang makita na kung ano ang suot niya ay ganoon pa rin ang suot niya ngayon. Don't worry, hindi kita ginalaw. Napatingin si Cassie sa may pinto at nakita si Harold doon. Hindi ka naman lasing at hindi ka nag-insist na mag-sex tayo. Nanlaki ang mga mata ni Cassie at namula na naman ang magkabila niyang pisngi. Wala naman akong sinabi ah. Napailing naman si Harold at lumapit kay Cassie. Wala kang sinasabi, pero halata naman sa pagtingin mo sa mga damit mo. Napalabi na lang si Cassie at napakamot sa ulo. Ano bang nangyari? Ang huli niya kasing naaalala ay kumain sila sa restaurant at aalis na. Nakatulog ka na naman. Dapat, may meeting pa ako. Pero diniretso na lang kita sa kondo para makapagpahinga ka na. Napatakip naman sa bibig si Cassie. Hala, sorry. Hindi ko sinasadya na makaistorbo sa trabaho mo. Dapat ginising mo na lang ako para umuwi na ako sa amin. Napatingin sa relo si Cassie at nanlaki ang mga mata nang makitang 10:00 na pala ng gabi. Ang haba pala ng naging tulog niya. Aalis na ako. Baka nag-aalala na ang nanay ko. Babangon na sana si Cassie nang hawakan siya ni Harold sa kamay. Hindi, dito ka na matulog. Nagpaalam na ako sa nanay mo at sinabi kong natutulog ka. Nanlaki ang mga mata ni Cassie. Ano? Nakausap mo ang nanay ko? Tumango naman bilang sagot ang binata. Papaano? Ngumiti ang binata. Sa cellphone mo, hindi naman siya nagalit. Bagkus, nagpasalamat nga siya dahil inaalagaan kita. Nag-aalala raw kasi siya sa'yo kasi puro ka nalang trabaho. Sinabi nga niya na kapag may oras ako, ay gusto niya akong pumunta sa bahay niyo. At sinabi ko sa kanya na next week. Nagulat naman si Cassie. Bakit mo sinabi yun? Nagtaka naman si Harold. Bakit? May masama ba sa sinabi ko?
Gusto niya lang naman ako makilala as boyfriend ng anak niya. Napasapu na lang sa noo si Cassie. Hindi kita totoong boyfriend, Harold. Baka nakakalimutan mo. Bigla namang natahimik ang lalaki. At wala akong balak na ipakilala ka kay nanay. Dahil ayoko na balang araw ay ma-disappoint na naman siya dahil sa pag-aakala na naghiwalay tayo. Napabuntong hininga na lang si Cassie. Kung ano man tayo ngayon ay sana huwag nang madamay ang nanay ko. Nagulat at nagtaka si Cassie nang biglang lumabig ang ekspresyon ng mukha ng binata. Yeah, Tumayo na ang lalaki. may pagkain na sa kusina. Kumain ka na at may pupuntahan lang ako. Naglakad na si Harold sa may pinto at napatigil. Bukas ka na umuwi at magpahinga ka na lang ng mabuti dito. Sabi ng lalaki at tuluyan na nga itong umalis. Napahawak naman si Cassie sa kanyang dibdib. Hindi niya alam pero bakit pakiramdam niya ay nadismaya ang binata sa mga sinabi niya kanina. Nasaktan ba ito nang ipaalala niyang trabaho lang kung ano ang meron sila? Napailing na lang si Cassie. Imposible. Namamalikmata ka lang o kung ano-ano ang naiisip mo, Cassie. Siyempre, hindi magkakagusto sa'yo si Harold dahil mahal niya pa rin ang ex-fiancé niya. Napakuyom ang kamao ni Cassie nang may kumurot sa puso niya nang isipin niyang mahal pa rin ni Harold ang babae. Pinagsampal niya ang sarili. Hindi siya pwedeng ma-in love kay Harold dahil masasaktan lang siya. Kinakabahan si Cassie habang nakatingin sa malaking bahay. Ngayong gabi na ito, ang welcoming party ng ex-fiancé ni Harold. Invited ang lalaki dahil magkaibigan pa rin ang kanilang pamilya at dahil si Cassie ang girlfriend ay kasama siya. Hey, relax. Para ka namang kakatayin sa sobrang lamig ng kamay mo. Hinawakan ni Harold ang kamay ni Cassie at hinihipan ito na parang iniinit ang kamay niya. Parang ako matatay. Natawa si Harold. What? Napapaypay si Cassie sa kanyang kamay. Kinakabahan talaga ako. Harold, papaano kung magkamali ako? Natigilan si Cassie nang haplosin ni Harold ang kanyang pisngi. Relax, okay? Just be yourself and everything will be alright. Parang naging estatwa si Cassie nang halikan siya ni Harold sa noo. Para tuloy mas naging grabe ang pakiramdam niya dahil sa ginagawa ng lalaki sa kanya. Maliban na sa panlalamig ng kanyang kamay, ay mas kumabog ng mabilis ang puso niya. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa ginawa ng binata. Sa sobrang pag-iisip ni Cassie, ay hindi niya namalayan na nasa loob na pala sila ng bahay. Para siyang nanliit sa sarili, lalo na at nakita niya ang mga bisita na hindi man sabihin ay halatang mga mayayaman. Mukhang bawal ang katulad niyang dukha rito. Oh, what are you doing here? Napatigil sina Harold at Cassie nang makita si Paloma. Anong ginagawa ng isang dukha rito sa isang pangmayamang party? Taas noo namang tumingin si Cassie sa babae. Siyempre, wala siyang planong magpatalo dito. Hindi pa ba obvious? Invited ang kasama ko. Hinawakan ni Cassie ang braso ni Harold. Natawa naman si Paloma. Oh my gosh! Talagang nanlandi ka pa ng kung sino-sinong lalaki? Para lang makapasok sa party na to? Para ano? Para akitin si Mike? Para sabihin ko sa'yo, my dear half-sister, hindi ka na mahal ni Mike at wala na siyang plano na makipagbalikan sa isang dukhang kagaya mo. Napatakip sa bibig si Cassie habang rinig naman ang pagtawa niya. Buwan na, simula nang maghiwalay kami, Paloma. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin nakaka-move on? O baka naman, natatakot ka na maagaw ko sa'yo ulit si Mike. Kaya mo ako inaaway.
Natawa naman ng mapakla ang babae. As if naman na matatakot ako. Hindi ka na babalik ni Mike, Cassie. Akin na siya. Akin. Eh di sa'yo na siya. At isaksak mo sa baga mo. Wala akong pakialam sa'yo o sa kanya. I have my own life and my new boyfriend. Hindi nakasagot ang babae sa sobrang galit. Ciao. Kumaway pa si Cassie kay Paloma bago hinila si Harold papalayo. Kapag naman talaga minamalas ako, nandito pa ang bruha. Kumuha ng wine si Cassie sa waiter na dumaan sa kanilang harapan. Pero dahil sa kanya, mukhang nawala ang kaba mo. Napaisip naman si Cassie sa sinabi ng lalaki at napatango. Napalitan kasi ng inis ang kaba na nararamdaman niya kanina. Harold! Napatingin sila sa isang lalaki na may edad na. Lumapit ito kay Harold at nakipag-man-hug. Napatitig naman si Cassie sa dalawa habang umiinom ng wine. Mabuti naman at pumunta ka. Ang akala ko ay hindi ka na pupunta. Ngumiti naman si Harold sa lalaki. Of course, Tito. Ikaw ang nag-invite sa akin. Kaya naman pupunta talaga ako. Nabatango-tango ang lalaki. Mabuti naman at hindi pa rin nasira ang samahan natin pagkatapos ng nangyari. Umiling si Harold at ngumiti. Walang makakatibag sa samahan natin, Tito. Ngumiti ang dalawa sa bawat isa. Ipapakilala na sana ni Harold si Cassie nang may lumapit sa kanilang babae. Harold! I'm glad nakarating ka sa welcoming party ko. Napatitig si Cassie sa magandang babae. Base sa sinabi ng babae, ay ito na marahil si Sandra. Ngayon ay alam niya na kung bakit umabot sa pagiging mag-fiancé ang dalawa. Napakaganda naman talaga ng dalaga. Hindi na siya magtataka kung bakit hanggang ngayon ay mahal pa rin ni Harold ang babae. Hindi alam ni Cassie kung bakit nakakaramdam siya ng sakit. Nagseselos ba siya? May gusto na ba siya kay Harold? Napainom na lang siya ng wine habang nakatingin kay Harold at Sandra. Hindi rin naman kasi imposible na magkagusto siya kay Harold dahil napakabait nito sa kanya. Natawa na lang si Cassie nang mapakla. Ayun, umibig siyang muli pero sa lalaking may mahal namang iba. Kaya ang ending ay broken-hearted pa rin siya. Napabuntong hininga na lang siya. Ang malas naman niya sa pag-ibig. Yeah, Tito Glenn invited me. Kaya ako pumunta. Harold, I've missed you. Sinubukan ni Sandra na yakapin si Harold pero lumayo ang lalaki dahilan para mapahiya ang dalaga. Sorry, pero hindi kasi ako basta-basta nagpapayakap sa ibang babae. Nasaktan na ang babae. Ngumiti ito pero halatang hilaw. Ibang babae? Para naman tayong walang pinagsamahan, Harold. Hindi ba muntik na tayong ikasal? Ngumisi si Harold. Ikaw na nga nagsabi, Sandra. Muntik na. Muntik na. Kung di mo ako iniwan sa altar. Imbes na popcorn ang hawak ni Cassie habang nakatingin sa dalawa, ay wine ang iniinom niya. Mukhang ngayon na niya malalaman ang dahilan kung bakit naghiwalay ang dalawa. Harold, I'm sorry. Yun na ata ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko. Nagsisisi na ako at kaya ako bumalik dito ay para sa'yo. Lumapit si Sandra kay Harold at hinaplos ang pisngi ng lalaki. Gusto kong bumalik sa'yo at ipagpatuloy kung ano man ang naudlot natin. Umiyak na ang babae at kulang na lang ay ang magmakaawa. Hinawakan ni Harold ang braso ng dalaga at inilayo ito sa kanya. That was too late, Sandra. Nagtaka naman ang babae. Magsisi ka. At habang buhay kang magsisi na pinakawalan mo ako dahil may bago na akong babaeng minamahal. Napakunot noon naman ang dalaga. Ano? Bago ka agad?
Buwan pa lang tayo naghiwalay ah. Ngumisi si Harold. Mabilis ba? Kasing bilis din ang pag-iwan mo sa akin. Nagulat si Cassie nang bigla siyang hilahin ni Harold at hawakan sa bandang bewang niya. Siya si Cassie, ang bago kong girlfriend. Tumingin si Harold kay Cassie at ngumiti. Kumabog naman ng mabilis ang puso ni Cassie dahil sa ngiti ni Harold. Pakiramdam niya ay may kasamang pagmamahal ang tingin ni Harold sa kanya. Love? Nabalik sa ulirat si Cassie nang haplusin ni Harold ang pisngi niya. Tulala ka dyan. Masyado na ba akong gwapo? Kaya tulalang-tulala ka dyan. Natawa na lang si Cassie. Oh, bakit ba naman kasi ang gwapo-gwapo mo? Kaya tuloy, marami akong kaagaw sa'yo. Ngumiti naman si Harold. Don't worry. Hindi naman ako magpapaagaw sa kanila. Sa'yo lang ako. Habang naglalandian silang dalawa, nakatingin naman sa kanila si Sandra. I don't believe this. Naiiling na lang nasabi ng babae habang hindi makapaniwala na nakatingin sa kanilang dalawa. Ngumiti naman si Cassie habang nakayakap sa dibdib ni Harold. Maniwala ka man o hindi, hindi mo na mababago ang katotohanan na ako na ang mahal ni Harold. Hindi isang bagay si Harold na kapag ayaw mo na ay itatapon mo na. At kapag na-realize mo na kailangan mo pa pala siya, ay muli mong kukunin. Huwag kang mag-alala. Aalagahan ko tong taong sinayang mo. Napakuyom naman ang kamao ng dalaga. Tumingin si Harold sa ama ni Sandra. Sorry, Tito. Mas mabuti pa ay umalis na kami ng girlfriend ko bago pa may hindi magandang mangyari sa party. Umalis na rin sina Harold at Cassie sa party. Dumiretso sila sa condo unit ni Harold. Nakaupo sila sa sofa habang umiinom. Siya pala ang dahilan kaya hindi natuloy ang kasal niyo? Tanong ni Cassie habang nakatingin sa lalaki na umiinom. Yeah, it was our wedding day. Maglalakad na lang siya patungong altar nang bigla siyang tumakbo. Kahit hindi naramdaman ni Cassie ang sakit na nararamdaman ni Harold, ay alam niyang masakit iyon. Hindi mo siya hinabol? Natawa naman si Harold. Of course not. Bakit ko naman siya hahabulin? Siya na nga tong biglang nang iwan sa akin nang walang dahilan. Tapos hahabulin ko pa siya. Napatitig si Cassie sa lalaki. Hindi mo kaya siya ganun kamahal? Kaya hindi mo siya hinabol? I mean, kung talagang totoong mahal mo siya, hahabulin mo siya. Uminom ng alak si Harold bago sumagot. I love her. Kasi ilang taon din kami at alam kong mahal ko siya. Pero mukhang nasaktan lang talaga ako kaya hindi ko na siya hinabol. Tumingin naman si Harold kay Cassie. Ikaw, hindi mo naman hinabol si Micah. Hindi mo rin ba siya ganun kamahal? Bigla namang natahimik si Cassie dahil may punto naman ang binata. Siguro, ewan. Natawa na lang si Cassie dahil nabalik sa kanya ang tanong. Siguro talagang kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kapag nasaktan ka, talagang mawawala yun ng parang bula. Hindi lang naman niya kasi ako sinaktan at niloko. Tinapakan pa niya ang pagkababae ko. Ano naman yung naramdaman ko nang bigla niya akong iwan sa maraming tao na nakasaksi? Tumitig si Cassie sa lalaki at wala sa sariling hinaplos ang mukha nito. Kung ako ang babae, mamahalin kita. Isang buwan pa lang tayong magkakilala, pero mahal na kita. Napatitig naman ang lalaki kay Cassie. Kasi sobrang bait mo. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa nanay ko. Wala na akong ibang hihilingin pa sa lalaki, kung ikaw na yun. Nagulat na lang si Cassie nang halikan siya ng lalaki sa labi. Hindi niya alam kung epekto ba ito ng alak dahil biglang uminit ang buo niyang katawan at nagpaubaya siya kay Harold. Kinabukasan ay nagising naman si Cassie na masakit ang katawan
Nagulat siya nang may makitang nakayakap sa kanya at iyon ay si Harold. Naalala niya bigla ang nangyari sa kanila. Good morning. Bati ni Harold kay Cassie nang magising ito. Good morning din. Balik na bati ni Cassie sa binata. Napapikit na lang si Cassie nang halikan siya ni Harold sa labi. Napalayo naman siya. Teka, ang aga pa para mag-sex ulit tayo. Sex agad? Hindi ba pwedeng morning kiss muna? Namula naman ang magkabilang pisngi ni Cassie, pero napatitig sa lalaki nang may maisip. Ano ba tayo, Harold? Wala sa kontrata natin to. Hinaplos ni Harold ang buhok ng dalaga. Dahil simula ngayon, wala na tayong kontrata. I love you, Cassie. Nagulat si Cassie at hindi nakagalaw. Simula pa talaga nang makita kita sa bahay ni na Mike. The way na ipagtanggol mo ang sarili mo at maging palaban. Nagustuhan na kita. Habang nakikilala kita, ay mas lumalalim pa ang nararamdaman ko sa'yo. Napatitig sa mga mata ni Cassie si Harold. Are you feeling the same way, Cassie? Napalunok naman si Cassie at tumango. Bakit pa ba siya magde-deny kung ang lalaki na ang unang umamin sa nararamdaman nito? Masaya siya kay Harold. Ngayong nalaman na niya ang tunay na nararamdaman ng binata ay sa tingin niya ay wala nang dahilan pa para ilihim niya pa ang tunay niyang nararamdaman. Oo, Harold, mahal na rin kita. Hindi lang kasi ako ang inaalagaan mo, kundi pati na rin ang ina ko. At hindi mo alam kung gaano ako ka-thankful dahil nakilala kita. Napangiti naman ang lalaki at nalikan muli si Cassie sa labi. Dahil sa pag-amin nilang dalawa sa tunay nilang nararamdaman para sa isa't isa, ay naging masaya sila. Ipinakilala na nga ni Cassie si Harold sa kanyang ina at natuwa naman ang ina niya nang makita kung gaano kaalaga at kamahal siya ng lalaki. Halos araw-araw na rin kung dalawin siya ng lalaki sa bahay nila. Alam mo, love, kapag kinasal tayo, bibigyan kita ng maraming anak. Sabi ni Cassie habang nasa tabi sila ng dagat. Natawa naman si Harold. Maraming anak talaga? Oo. Only child lang kasi ako, kaya medyo malungkot. Kaya kapag tayo naging mag-asawa, magkakaroon tayo na nga maraming anak para hindi sila maging malungkot at kapag wala na tayo, ay meron silang masasandalan. Ngumiti naman si Harold at niyakap si Cassie mula sa balikat nito. Sure, love. Kaya ko naman kayong buhayin ng mga magiging anak natin as long as kaya ng matres mo. Nagtawanan silang dalawa. Isinandal ni Cassie ang ulo sa balikat ni Harold habang nakatingin sa papalubog na araw. Sana habang buhay na sila na maging masaya. Pero ang hiniling ni Cassie na habang buhay na kasiyahan ay hindi natupad nang mahuli niya si Harold na nakahiga sa kama katabi si Sandra. Nahulog ang dala niyang pagkain at napaatras. Pakiramdam ni Cassie ay naulit ang lahat. Nagising naman si Harold dahil sa nagawa niyang ingay. Cassie. Napahawak sa ulo ang lalaki at nagulat nang makita na katabi nito si Sandra. What the heck? Mabilis pa sa 4:00 napabangon si Harold at napatingin kay Cassie. Love, let me explain. Walang… Bago pa matapos ni Harold ang sasabihin ay tumakbo na papalabas ng condo unit si Cassie habang umiiyak. Hindi siya makapaniwala na magagawa ito sa kanya ni Harold na akala niya ay ito na ang lalaking makakasama niya sa habang buhay. Muling natawa nang mapakla si Cassie habang umiiyak. Bakit ba malas siya sa pag-ibig? Bakit ba paulit-ulit itong nangyayari sa kanya? Ang masakit pa ay nakikita mismo ng dalawa niyang mata. Cassie, wait!
Mabilis na pinindot ni Cassie ang elevator nang marinig niya ang boses ni Harold. Cassie! Hinawakan ni Harold ang kamay ni Cassie. Bitawan mo ako! Malakas na itinulak ni Cassie ang binata. Nandidiri ako sa'yo. Lahat na lang kayo. Niloloko ako. Sinubukan ni Harold na lumapit sa babae, pero lumayo ito sa kanya. Love, walang nangyari sa amin. Natawa si Cassie, pero patuloy pa rin na tumutulo ang mga luha niya. Wala? Anong ginagawa niyo sa kama ng magkatabi? Akala ko ba mahal mo ko, Harold? Akala ko ba naka-move on ka na kay Sandra? Pero bakit ganito? Napahilamos na lang sa mukha si Cassie. Sana sinabi mo na lang na harap-harapan sa akin na magbabalikan na kayo. Hindi mahuhuli ko kayo nagganito. Bumukas na ang elevator, kaya agad na sumakay si Cassie. Susunod na sana ang binata sa kanya nang dinuro niya ito. Huwag kang susunod, Harold. I hate you. Yun ang huling salita na sinabi ni Cassie bago tuluyang sumara ang pinto ng elevator. Napasuklay naman sa buhok si Harold at galit na bumalik sa unit niya. Naabutan niya si Sandra na nagbibihis. What the hell, Sandra? Akala ko ba nandito ka para makipag-ayos? Pero anong ginawa mo? Nagulat na lang si Harold kagabi nang sa pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Sandra na may dalang wine. Peace offering daw ito ng dalaga sa nagawa nito. Dahil sa tuluyan na siyang nakamove on sa babae ay tinanggap niya ito at nag-usap sila. Hindi naman niya aakalain na lalagyan pala ng babae ng sleeping pill ang wine niya. Dapat pala, hindi na ako nagtiwala pa sa'yo. Agad na lumapit ang babae kay Harold at niyakap siya. I still love you, Harold. Nagsisisi ako na hindi ko itinuloy ang kasal. Natakot lang ako sa magiging buhay natin bilang mag-asawa. Pero ngayon, handa na ako. Hinawakan ni Harold sa magkabilang balikat ang babae at inilayo sa kanya. Magsisi ka man. Wala na akong pakialam. Hindi na ikaw ang mahal ko. Kaya umalis ka na. Ayaw na kitang makasama. Harold, please. Bigyan mo naman ako ng isa pang chance. Masamang tinignan ni Harold ang babae. Nang araw na tinalikuran mo ako, ay naubos na lahat ng chance mo. Sandra, winasak mo ang puso ko. At lahat ng plano ko para sa atin. Ngayon, kahit pagkakaibigan, ay hindi ko na may bibigay sa'yo. Now, I want you to get out. Tinuro ni Harold ang pinto. I don't want to see you again. Walang nagawa ang dalaga kundi ang umalis sa unit ni Harold habang umiiyak. Mabilis naman siyang nagbihis at pinuntahan si Cassie sa bahay nito. Nalaman na lang niya na hindi pa umuuwi ang dalaga. Hinintay niyang umuwi si Cassie pero sumapit na lang ang gabi ay hindi pa rin ito umuuwi. Nakatanggap ang nanay ng babae ng text mula rito na magbabakasyon daw ito sa kamag-anak nila pero hindi nito sinabi kung saan. Sinubukan ni Harold na tawagan si Cassie pero hindi niya ito makontak. Kung ano man ang problema niyo, bigyan mo muna ng panahon si Cassie na makapag-isip-isip. Sabi ng ina ni Cassie. Tumango lang si Harold sa babae at nagpaalam na rin. Hinintay ni Harold ang pagbabalik ni Cassie dahil sa sinabi ng ina nito. Baka kasi maging maayos na ang babae kapag binigyan niya ito ng oras na mapag-isa. Pero linggo na ang lumipas ay wala pa rin siyang naging balita kaya pinahanap niya na ito. Nang malaman ni Harold kung nasaan si Cassie ay kaagad niya itong pinuntahan. Nakita niya ang babae na nakatayo sa dalampasigan habang nakatingin sa dagat. Cassie? Gulat namang napatingin si Cassie sa lalaki. Harold, paano mo ako nahanap? Pilit na ngumiti si Harold. I have my own ways, love.
Natigilan si Harold nang makita na nakahawak si Cassie sa medyo malaki na nitong tiyan. Cassie, Nauutal si Harold at napatitig sa babae. Tumango naman si Cassie. Oo, Harold, buntis ako. Mas lalong nagulat ang lalaki nang marinig mismo iyon sa babae. bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Mapait na napangiti si Cassie. Sasabihin ko naman kasi sana sa'yo. Kaso, ako ata ang nasurpresa. Napaiwas ng tingin si Cassie sa binata. Lumapit si Harold sa babae at hinawakan ang kamay nito. Walang nangyari sa amin ni Sandra. Cassie, Hinawakan ni Harold ang baba ng babae at pinatingin sa kanya. maniwala ka sa akin. Pinaliwanag ni Harold kay Cassie ang lahat. Nalaman rin niya kasi na kasabwat pala ang pamangkin niyang si Mike sa naging plano ni Sandra dahil ito pala mismo ang nagsuggest sa babae. Napaiyak naman si Cassie sa nalaman. Ang akala ko talaga. Niyakap ni Harold ang dalaga. No, Cassie, kahit kailan, hindi ako titingin sa iba. Dahil ikaw lang ang mahal ko. Nagulat si Cassie nang biglang lumuhod si Harold at ilabas nito ang isang singsing. Habang wala ka sa tabi ko at hindi kita nakakasama, ay doon ko na-realize kung gaano kita kamahal at kung gaano kita kagustong pakasalan. Kaya naman nangako ako sa sarili ko na kapag nagkita tayong muli, ay aayaan na kitang magpakasal at hindi na kita papakawalan ulit. Napatakip naman sa bibig si Cassie habang umiiyak. Cassie, will you marry me? Umiiyak na tumatanggi si Cassie. Sinuot na ni Harold ang singsing sa babae at niyakap ito ng mahigpit. I promise you, mamahalin kita ng higit pa sa buhay ko at hindi kita sasaktan. Cassie, Niyakap naman ni Cassie ng mahigpit si Harold. Sobrang saya niya dahil nakilala niya ang lalaking totoong magmamahal sa kanya. Ikinasal na rin sina Harold at Cassie bago tuluyang lumaki ang tiyan niya. Ipinanganak nga niya ang isang healthy baby boy. At katulad ng pangako ni Cassie sa lalaki noon, ay binigyan niya ito ng 4 na anak. Naging isang malaki at masayang pamilya sina Harold at Cassie. Minsan sa buhay natin, kung ano pa ang hinihiling natin, ay yun pa ang hindi natin nakukuha at nasasaktan pa tayo. Yun pala ay hindi iyon para sa atin. Kagaya na lang ni Cassie na hiniling na si Mike na ang makasama habang buhay. Pero in the end ay hindi binigay sa kanya. Hindi niya hiniling ang isang Harold, pero yon ang ibinigay sa kanya dahil yon ang nakatakda para sa kanya. Minsan, hindi natin nakukuha ang gusto natin dahil may mas magandang plano ang Panginoon sa buhay natin. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Harold at Cassie. Ang dalawang tao na hindi hiniling ang isa't isa pero pinagtagpo ng tadhana. Wakas.